gustong itama, straighten up para sa liga ng Pangasinan, ng mga konsehal. I always say it's the lapses. The thing is, for me, gusto ko yung priority kasi yung mga konsehales. The 476 councilors are the topmost priority. At yung mga pagkakamali ng mga naunahan na nakita ko ay napakadali naman i-straighten up pagka leader ka naman na talagang para doon mo gagamitin. So nabanggit niyo po kanina pang yung mga lapses. Ano po yung mga very specific? Lapses. Okay. Lapses, alam din ng mga kapareho kong mga konsehal yan na yung sa funding namin after ng election, dahil alam din nila yan hindi kaila sa kanila, ay hindi nakita kung saan napunta. And I want to be more transparent for that if ever we win as a treasurer, the auditor, and the other officers, dapat alam nila rin yung nangyayari. Transparency and even the general assembly. And aside from that, itama natin yung mga tamang pagbibigay ng mga resibo at the record book should be cash in and the cash out should be also open para sa lahat ng General Assembly. Other than that, I want the door to be more open. Itama ko na ang mga konsehal ay hindi magiging intimidated kasi pag nanalo ka na, nagkakaroon ng konting nahihiya ka na because parang nabayaran ka na nga. Pero kung tama yung pagkakapili sa isang leader, maski anuman problema, maliit o malaki, ang kapareho mong konsehal, easy for them to come in na magsabi and you can give the solution at once. And at the same time, yung mga funding, whatever funding allocated for us, bilang ex-officio, and I always say it's a big bonus. I want that for the welfare ng every members and also their constituents. We will make a big plan for the strategic planning and it will be spent to the right projects. Sakaling manalo po tayo, board member, ano po yung dalawang priorities po natin? Ang dalawang priority ko for now is the transparency and for them to be more involved sa aming mga proyekto. We want the whole Pangasinan to know that there is a councilors league existing na tumutulong sa mga constituents. Ito marami pong sinasabi sa atin itong mga ibang councilor na sinasabi nila na napakalaki daw yung pondo ng PCL. So ito hindi na-distribute ng mga kandidato. So ano po yung maging solution po natin? Siguro ang parang nami-misinterpret nila siguro yung malaking pondo ng PCL. When you see pondo ng PCL for the league, yun po yung mga income. Yun po yung income like what I'm saying, the 1,000 to share from the dues na pupunta doon with the 476 pag nagbayad po lahat yun, it's more or less half M, right? Yun yung talagang pondo ng sinasabi mong liga. But I believe ang sinasabi pang another na pondo could be the PDAF siguro. Na alam naman nating lahat na when you're an ex-officio, it's not different from the regular board member. And malaman nila kung magkano o hindi, at ako rin malalaman ko rin dahil nalaman ko na rin sa ngayon na dapat pala yun ay malaki kung sa malaki. Pero hindi naman lahat pupunta sa iyo yun eh. Alam niyo naman yung sa government, right? But that will be spent exactly for your councilors all over Pangasinan and not for your district. Nabanggit po natin itong FIDAP. Ito ba ang FIDAP na ito is napaka-importante ito ba para sa Sa board member, regular board member, definitely para sa kanilang mga towns, right? Because they are serving their own towns, their own district. At para sa akin naman, bilang leader naman ng PCL Pangasinan Chapter, napaka-importante din kasi kaming mga konsihales din na 476, magkakaroon din ng uniform maybe or kung ano yung maidi-discuss namin later on na gusto nila gawing projects, we will spend it that way. Ito, inadvance na rin po, ma'am. Ano po yung magiging instant po na regarding na ito sa proposal ng Board of Education na magkaroon ng respect dito sa lalagigan ng Pangasinan? My own opinion? Yes. Kung magkakaroon man, well,
it's very good. Maganda rin kasi magiging madidistribute yung population. Magkakaroon ng maraming board members. It will be good for other people na magkaroon ng another board members. But for me, sa akin, medyo distant siya pa ako sa ngayon about my comment about that kasi we have still all the congressmen involved directly na sila naman yung nag-act. Okay, ma'am. Last na lang po, ma'am. Ano po, sa inyo po palagay, ano po yung magiging laman po natin, o age po natin, yun sa mga opponent po natin, this kind of Ano yung parang magiging lamang po natin sa kanila. lamang? Ang sa akin, maybe because I always say, by being honest ako, hindi naman ako tamad. Ako'y napakasipag na isang Performance and experience. ako'y masipag na isang leader. Ako'y very passionate kasi ako when it comes to something else. Yun yung lamang ako sa kanila sa performance-wise. Maybe performance-wise and ano pa, maybe good resourceful. Naging resourceful ka, lamang ako doon. But sa halalan ngayon, kung gaano ako kalamang, well, God is with me. I know He's holding my hand all the way through. Doon ako nakakalamang. Okay, ma'am. Last message mo na lang po para sa mga colleagues mo. Okay. With my colleagues o lahat ng mga konsehalos ng Pangasinan, lagi kong sinasabi, ako'y kumakatok sa inyong mga puso, patuloyin niyo po ako. And I promise you, my commitment will be for the league, for the Councilors League, and not for not for my own district, but it's for the whole councilors of Pangasinan. And I will promise you that my utmost priority will be your contentment as a member and the success of our Pangasinan chapter. And let's do it. Mag-isa-isa tayo, maghawak-hawak kamay tayo, and let's show to the world, not only in Pangasinan, but nationwide, na maging effective tayo, responsible tayo, and let us be an outstanding Pangasinan chapter ng ating Pilipinas.